kung talagang wala namang threat dito eh. We are upgrading our defense capability. Para in case na dumating yung diba? ika nga panahon ng kagipitan, kahit pa paano maidedepensa natin yung sarili natin. Yes, Bakit nga ba nagpuputok ang butya ng China? No? Diba? Kung talaga magkakaibigan tayo dito sa Asia at nagtutulungan, dapat sila uy, ang galing-galing nyo naman sa Pilipinas. Kahit paano, magiging makabago ng inyong defense system. Kahit nasabihin na napakaliit na bansa ninyo, diba? Sinisikap diba? maging moderno. Huwag ka namang maging utak talangka, hahatakin mo pababa yung kaibigan, yung kapitbahay mo, di ba? Sa ating mga balita. Rapido, hataw, balita. Ito na yung report mula kay Ms. Karen Oyong. Pag-aproba sa posibleng pagbili ng mga F-16 jets ng Pilipinas sa Amerika, hindi raw dapat gamitin para takutin ang ibang bansa. Ayon sa China, hindi naman tinatakot. Ating alamin sa report ni RH4, Ms. Karen Oyong. Ms. Karen? Wala namang masama mag-shopping, di ba? Kasama wala namang masama mag-shopping. Sa karapatan naman nating depensa natin mga sarili, ano ha? Di ba? Hindi naman tayo nananakot. Sila nga eh. Ngayon, kung nervous din sila, di na natin problema yan. Kung kabahan sila, di ba? Saka hindi naman sila pinapatungkulan eh, di ba? Sige na, Ms. Karen. Okay na. Eto nga, umalma kasi ang China sa pag-aproba ng US State Department sa posibleng pagbenta nito ng mga F-16 fighter jets sa Pilipinas at sinabing ang mga ganitong mga desisyon ay hindi dapat nakapagbigay pangamba o ginagamit na pagbabanta laban sa tinatawag nitong mga third party. Sa regular press briefing ng Chinese Foreign Ministry sa Beijing, sinabi ng tagapagsalita nito na si Guo Jiakun, malinaw ang tindig ng China na anumang military at security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at sinumang bansa ay dapat hindi pagbabanta sa ibang bansa ang ginagawa at dapat ay para sa kapayapaan ng rehiyon. Iginiit rin ng China na ang mga kahalintulad na aktibidad ay hindi dapat nakakadagdag ng tensyon sa rehiyon. Hamon ng China, sino ang nag-uudyok ng military confrontation? Sino umano ang nais maging powder keg na maging mitsa ng kaguluhan ang Asia? Sino nga ba? Sige. Go ahead, Ms. Kay. Una rito, malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang anunsyo ng Washington ukol sa posibleng pagbenta ng F-16 aircraft sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $5.58 billion o 319 billion pesos. Naniniwala naman ng ilang mga security experts na madaling maaprubahan ang naturang pagbenta ng F-16 aircraft ng bicameral chamber ng Kongreso ng Amerika. Matapos ang mga positibong interaksyon ng bansa sa Amerika, isa na rito ang katatapos lamang na pagbisita ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth sa Manila, kung saan nagkasundong naturang opisyal at ang kanyang counterpart na si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mas paigtingin pa ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Naghahanda na rin ang dalawang puwersa sa nalalapit na pinakamalaking military exercise sa Indo-Pacific, ang Balikatan 2025 na magaganap ngayong buwan ng Abril. Ako si Ari. Pero Ms. Kay, sa kabilang banda naman, kung talagang we are friends with China, they should be proud na tayo'y nagkakaroon ng upgrading ng ating military armaments. At halos sumasabay tayo sa makabagong teknolohiya. O diba? Hindi pa nga, wala pa nga dun sa rurok ng makabagong teknolohiya ng depense. At least kahit paano, nag-upgrade tayo. Sumasabay tayo sa makabagong panahon. And they should be proud. Sa kabila ng katotohanan. Dahil kapitbahay tayo ng China. We are brothers with China sa Asia. At sa kabila ng katotohanan na hindi ganun kalaki ang budget natin para sa depensa. Yet pinipilit natin sa halip nga, dapat mag-offer pa sila ng tulong. Para madagdagan pa ninyo inyong malakas na military capability. Abay, mag-o-offer kami sa inyo ng ganito. Ito sa inyo. Diba? Dapat ganun. Maganda yung punto ng I think they have to think about it. Kung talagang wala namang threat dito eh. We are upgrading our defense capability. Para in case na dumating yung
ika nga panahon ng kagipitan, ay kahit pa paano maidedepensa natin yung sarili natin. Yes, so. Yes, bottom line naman, Diba? kasamang Romer, kasamang Ray, ay may karapatan tayo na Correct. ayan, na bumili, na pagandahin. At Huwag nang painitin yung issue ng West Philippine Sea. Abay, dapat suportahan ta ka, Pilipinas. Dapat ganun. O, di ba? Baka nainggit sila kasi hindi tayo bibili sa kanila. Hindi nga, dapat nga nag-o-offer sila o di ba? And syempre kasi, of course, Halimbawa, nag-offer ang US nag-offer ang US ng missile system. Aba, tayo din mag-offer tayo ng missile system sa Pilipinas. Abay, kapitbahay natin ng Pilipinas. O di ba? Kaibigan natin yan. O, di ba? competitive, friendly competition. Dapat in good faith. Walang iniisip na iba. Kasi talaga namang kailangan dito friendly yung approach natin. Wala namang pagbabanta eh. Or ninenervyos, kinakabahan, ganun ba? Kinakabahan na. Kasi nga kasi kilos natin, especially with America, medyo sensitive ang Beijing. Meron silang laging reaction. Dapat peace lang, peace. We come in peace. Peace for all and peace for the Indo-Pacific and the West Philippines. Yes. Salamat, Miss Karen. Chichi. Salamat din sa inyong dalawa. Ako si RH4 Karen O yung nag-ulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit nga ba nagpuputok ang butya ng China? No? Di ba? Kung talaga magkakaibigan tayo dito sa Asia at nagtutulungan, dapat sila eh. Uy, ang galing-galing nyo naman sa Pilipinas. Kahit paano, magiging makabago ng inyong defense system. Kahit nasabihin na napakaliit na bansa ninyo, and yet sinisikap nyo diba? Maging moderno. Huwag ka namang maging utak lang ka, hahatakin mo pababa yung kaibigan, yung kapitbahay mo, di ba? Baka gusto yata nila ganun lang tayo, ayaw tayong pausatin. Hindi pwede yun, hindi pwede yun. Pero wala akong pagbabanta, wala akong tayong pagbabanta sa ibang bansa, di ba? Ayun yata nararamdaman nila. Ito na, reaction ng AFP. Sige, dito na tayo. PNP nanindigan tahimik. PNP pala ito. PNP to. PNP nanindigan tahimik, payapa ang bansa, taliwas tingnan mo, nagbabala na naman ng China. At pinabulaanan niya ng PNP. Sige, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Magandang hapon, Ray at Romel. Iginagalang ng pambansang pulisya ang inilabas na advisory ng Chinese Embassy Manila sa mga kababayan nito para mag-ingat dito sa Pilipinas. Pero sa pulong balitaan sa Campo Crame, nanindigan si PNP Chief Publicist Police Colonel Randolph Tuanyo na nananatiling tahimik at payapa ang bansa. Ayon kay Tuanyo, assessment ito ng Directorate for Intelligence. Taliwas sa pahayag ng embahada na unstable ang pampublikong seguridad dito sa Kapuluan. Kinonter rin ang hepe ng PNP Public Information Office na madalas na target ng operatiba ang mga Chinese national at establishment gaya ng sinasabi ng Chinese Embassy. Sa halip, mandato umano ng PNP ang protektahan ng nasa loob ng bansa, anuman ang kanilang lahi, kabilang na ang mga Chinese national. Pakinggan natin si Police Colonel Tuanyo. Hindihan natin yung mga advisory na nilalabas ng mga iba't ibang bansa kaugnay sa mga kanilang mga citizens po. Sinasabi po natin, itinatala po natin ang kanilang mga panawagan, sinasabi lang po natin, ang PNP po ay mandated to serve and protect. Ibig sabihin po, lahat po ng tao na nandito po sa Pilipinas, government ay local o agent po ay po protection po ng Philippine National Police. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi tinatarget ng law enforcement agency sa mga Chinese, habang welcome naman ang lahat ng nationality dito sa bansa. Sa hiwalay na pahayag, inalerto ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang mga sundalo hinggil sa tinawag niyang umano'y infiltration ng Communist China. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parosa.